Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si General Nicolas Torre na ba ang susunod na magiging PNP chief ng Pilipinas? Nahahalili dito kay Marbil, bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog nag-anunsyo na po si PNP Chief Marbil na magre-retire na siya ngayon darating na Hunyo. Ngayon mga kabunyog, dahil dito sa anunsyo ni Marbil, magtatalaga ulit ng panibagong PNP Chief na papalit dito. At ito nga po mga kabunyog, isa si General Torre sa mga kandidato sa pagpipilian ni PBBM, nahahalili kay PNP Chief Marbil pag nagretero na ito sa kanyang pwesto. Anyway, para po sa karagdagang balita, panoorin po natin ito. Ang sinasabi ko lang, marami po kaming commanders, ang gagaling po, na they can command the Philippine National, anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Walang tulak kabigin sa hanay ng mga opisyal ng Philippine National Police ngayon na pwedeng maging susunod na pinuno ng pambansang pulisya. At sa nalalapit na pagre-retiro ni Police General Romel Francisco Marbil sa Hunyo, ilang pangalan ang dumutang bilang posibleng kapalit niya sa pwesto. Kung ang hierarchy ng PNP at seniority ang susundin, pasok sa mga maaaring pamilian, sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., gayon din si Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Robert Rodriguez, at si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tumanyo, kasama din sa pinamimilian ang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Nicolas Torre III, at si National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin. Usually po, ang pinagpipilian kaugnay na rin po ng statement po ng ating pong Yusek Claire Castro, nabanggit niya po yung ating pong command group, na kung saan kasali po diyan ang kandidato po, si TDCA po, General Nartates, si TDCO, si General Rodriguez, ang ating pong TCDS na si General Ucubo, kasali na rin po si CIDG Director po, Mick Torre, at si NCRPO po. Subalit sa natura mga opisyal, 4 lamang sa mga ito ang matunog ang pangalan, kabilang ang number 2 in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Si Lieutenant General Nartates ay naging direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at naging direktor din ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si Nartates ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaudiwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Kasama din sa listahan si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo o ang number 4 in command sa PNP. Si Lieutenant General Ucubo ay dating direktor ng NCRPO, naging direktor ng Special Action Force at naging Chief of Staff ng CIDG. Naging direktor din siya ng Civil Security Group at Directorate for Police Community Relations o DPCR. Si Ucubo ay miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagpatupad class of 1992 at nakatakda magretiro sa May 2026. Isa din sa lumulutang ang pangalan ay si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Si General Torre ay naging direktor ng Police Regional Office 11, naging direktor ng Quezon City Police District, naging Deputy Regional Director for Operations din siya ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Si Torre ay mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad class of 1993 at nakatakdang magretiro sa March 2026. Maugong din ang pangalan ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin para sa Chief PNP post. Si Abirin ay naging direktor ng Police Regional Office 7, naging direktor din ng PNP Aviation Security Group, Deputy Director for Operations ng CIDG at ng Maritime Group. Si Abirin ay mula sa Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993 at nakatakdang magretiro sa August 2026. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP.
Ayon kay Colonel Tuanyo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. Malinaw naman po ang lingwahe ng Republic Act number 6975. Ito po in the Department of the Interior and Local Government of 1990. Ang lingwahe po ng 6975 sinasabi that the President shall appoint from po. Ito po ay magagaling sa listahan ng National Police Commission na ibibigay po sa ating Pangulo na ang pagpipilian po ang wording siya po ay the most senior and qualified officers in the service. Pero kung titingnan din po natin, yung lingwahe sinasabi ng batas na ang minimum rank po na qualified na pwedeng pagpilian ng presidente, basta po may rango na Police Brigadier General, ay qualified na po na maging kandidato po sa pagiging next Chief PNP po. Tumanggi si General Marbil na pangalanan kung sino ang irerekomenda niya sa Pangulo na posibleng pumalit sa kanya sa pwesto. Para kay General Marbil, lahat ng senior officials ng PNP ay qualified na pamunuan ng pambansang pulisya. Alam mo, lahat po sila magagaling. There will be no comparison. Ang sasabi ko lang, may kanya-kanyang strength. Of course, may weaknesses, but everybody's capable po. Anyone starts capable leading for the Philippine National Police. Yan mga kabunyog, malinaw po ang narinig natin. Kasama sa pinagpipilian itong si General Torre sa kandidato sa pagka-PNP chief na hahalili kay Marbil. Grabe mga kabunyog, kung itong si Torre ang mapipili ni PBBM. Siguradong walang sasantuhin itong taong ito. Napatunayan na po yan noong hinuli niya itong si Kibuloy, lalong-lalo na si Digong Duterte na dating presidente ng Pilipinas. Kaya magiging maganda kung itong si Torre ang maging bagong PNP chief ng ating bansa. Anyway, ano naman po ang sinabi ni PNP Chief Marbil na ngayon magre-retero na ito sa kanyang pwesto? Kano po? The elephant in the room, Chief. Opo. Pwede ba natin pag-usapan yung pagtatapos ng term extensions? Ano mo, sir? Parang yung po pinag-aandaan. Alam mo, sir, sabi ko nga, tayo anytime we're prepared po. Yun po yung hinabol natin. Yan po yung kagandahan po ng ano natin. Anytime we can go out. Ang sinasabi ko lang, marami po kaming commanders. Ang gagaling po na they can command the Philippine National anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Sir, personally, meron po ba kayo nire-recommenda? Alam mo, lahat po sila magagaling. There will be no comparison. Ang sasabi ko lang, may kanya-kanyang strength. Of course, may weaknesses, but everybody's capable po. Anyone starts capable leading po the Philippine National Police. Yun po yung katotohanan natin. Tingin, Chief, anong legacy, anong masasabi ng institution? Alam mo, I don't go for legacy. Gusto namin continuity. You know, ang pagka sinabi akin lang, no, it's a continuation ng ginagawa natin ng PNP. Ano po yung pinagsimulan ng mga dating commanders, kinu-continue ka lang, inaayos po namin na gano'n. Yun po yung gusto natin. There will be no name. Dapat tuloy-tuloy po yung reform, yung pagbabago, yung improvement. Para kahit sino, dito sa walang pangalan. Amin po ito lahat to. Hindi ko po idea to. It's an idea for everybody. So, hindi ko po masabing akin lang to. Ito po yung continuity, yun po yung hinahabol natin. There should always be a continuation ng ginagawa natin. Yung preparation natin. Continuation po ng ano pa po kulang natin, ano pa natin kailangan. Yun po yung gusto natin. Hindi pwede pagka pinalitan mo, palit na rin yung idea mo. No? Ay, kaya all our projects, wala po kayong pangalan. Wala po kami nilalagay. Wala pong napapansin kayo dito na may mga ano ko dito. Wala pong ganon. I want it a continuing project. Dapat kahit sino, dire-diretso na po. Kaya may timeline po kami. Meron po kami dito on what will happen to the PNP. Right now, we are going for, of course, yung reform, reorganization, then specialization. Yun po yung gusto natin. So people, dito sa atin, and marami po kami binabago From the promotion system, pinag-aaralan po natin, promotion to our MOEs na gusto natin na per activity base, then ang ano natin yung training. Training natin, it should be suited dun sa requirement natin. Dati kasi we're copied from the military na mayroong basic, advanced, and yung OSEC, di ba? Puro leadership course. Right now, we go for specialization. Yung mga tao natin, parang lahat kami law enforcer. So we have to be knowledgeable about the law. So
pinapagawa po namin sa DHRDD natin, sa training natin, na dapat para kami mga lawyers. Meron kaming mandatory, continuous learning education about the law. Yun po yung gusto natin. So, continuous po yung mga mangyayari sa pulis natin. Na, pagka yung pulis natin na nawala, ay hindi ka makakahabol sa training. Ito po yung gusto natin. Then, how to improve po yung natin, yung sa discipline po natin. Ang sinasabi ko nga, yung back to basic. Once your name is listed dun sa watchlist natin, there will be no turning back. Hindi ka na makakabalik sa organization. Once your name na nakalagay doon, you're involved in certain anomalies, and it was confirmed, hindi ka lang namin nahuli, hindi ka na mapropromote at hindi ka na makakabalik dun sa unit na ganong ginagawa mo. Hindi na namin pwede na ikaw maloko, ililipat ka na, hindi na. Pagka nilagay ka namin, lagay ka sa pihaw, you just wait for your retirement. You're out. Wala na po. We will not, hindi po kami reform. Hindi po kami rehabilitation center. Ang sabi ko nga, damit po namin, hindi pwedeng dungisan. Chief, dun sa sinabi na names ng Malacanang, recently mga candidates of possible na maging Chief PNP, ano po yung comments niyo sa kanila? Are you confident of them? Lahat po sila magagaling. Ang gagaling po ng pulis namin. They have their own strengths and weaknesses. Lahat po sila capable to lead the Philippine National Police. Yung 5 names po. Lahat po sila. Ang gagaling po ng mga yan. I can assure these people are very good. Chief, para malinaw lang, until when ba yung extension program na June 7. Chief, yung mga nasa uniform personnel, yung mga uniform personnel rather, kapag after ng long tour of duty nila, going yan sa mahabang bakasyon, after nung, di ba, pag nag-retire sila, gusto mo silang ma-enjoy naman yung moment with the family. Kayo ganun din po ba, or open din kayo sa possibility na mapunta ulit sa ibang government position kung may mukha? I really need to spend my time with my family. Most of my time is spent with my work. Pagtulo, wala ka ng kasi yun talaga, more of dedication, yun po yung naging namin dedication sa trabaho. You know, we spend so much time with our work to make sure na maayos po yung PNP natin. Diba? Yun po yung natin, yung ito po yung nakikita yung PNP po natin. I will not, anything happens po. But if the president asks you, sir? No, anything. Basta we help the Philippine National Police po. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Marbil sa nalalapit niyang pagreretero. Well, sana nga piliin ni PBBM itong si Torre. Dahil sa pinakita nitong katapangan at hindi umuurong sa laban, kahit sino ka man. Ganyan dapat ang kailangan natin sa ating bayan. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.